Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wasak ang kamay at naputulan ng daliri ang isang 13 gulang na babae matapos masabugan ng 5-star na paputok. Dahil naman sa boga, kaya nalapnos ang isang bata at naputokan naman sa mata ang isa pa. Halos 70 na ang naitalang firecracker-related injuries. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa Philippine Orthopedic Center, ang bagsak ng 13 taong gulang na babaeng batang ito na nasabugan ng 5-star kagabi. Ang bata, nawasak ang kaliwang kamay at naputol ang ilang daliri. Yung left hand niya ay wasak talaga. Etong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Yung impact nung firecracker, nagkaroon ng damage doon lang sa palm niya. Naiyak na lang ang ina ng bata sa sinapit ng anak. Awang-awa daw kasi siya tuwing humihiyaw sa sakit ang bata. Nagpaalam daw kahapon sa kanya ang bata na lalabas. Pero ang sumunod na raw niyang nalaman ay isinugod na ito sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok hindi po... Siyang nagsindi? Siya po. Okay. Yun po. Tapos siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapo na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya. Dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Ang bata, labis daw na pinagsisisihan ang nangyari at hindi na raw uulit na magpaputok. Ito na ay ikalawang kaso namang nabiktima ng paputok dito sa orthopedic. Sa Tondo Medical Center naman, sunog at lapnos naman ang balat sa binti at hita ng 12 taong gulang na batang ito matapos masabugan naman ng iligal na boga. Matapos mabigyan ng paunang lunas, na-discharge din naman ang bata. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second-degree burn po, ma'am, sa patient. Sa ngayon, 4 na ang firecrackers-related incident sa Tondo Medical Center. Bagamat mas mababa pa rin naman daw ito kung ikukumpara sa naitala nung nakaraang taon. Usually ba mga bata ang biktima? Yes, ma'am, mga bata, adult. Usually, ma'am, yung mga lasing po, actually. When they, after mag-inom o during nagiinom sila, nagpapaputok. Sa Sarangani Province, naputukan naman ng boga sa mata ang 13 anyos sa batang ito nung bispiras ng Pasko. Ayon sa DOH, agad namang nagamot ang bata at pinauwi na rin. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umaabot na sa 69 ang bilang ng mga biktima ng paputok as of 6 a.m. kanina mula yan December 22. At sa bilang na yan, 58 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 11 naman ay edad 20 pataas. Boga, 5-star at Piccolo ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries. Ang Department of Health nagtaas na ng Code White noong pang December 21. Ibig sabihin, dapat handa silang tumugon sa mga emergencies tulad ng mga nasabugan ng paputok. Ang Philippine Orthopedic Center at ang Tondo Medical Center nakaredy na ang mga gamit sa pagresponde sa mga firecracker victims. Ang mga gamit niya pang-opera, naka-ready na lahat. Mga pins, pandugtong sa mga nabaling buto, mga wires, yan lahat. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na meron mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso. And then bone cutter po, yung para sa mga naputukan sa kamay. Oh my if God, ever bone kailangan. cutter. Then, Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog kasama sa preparation? usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to avoid further poisoning po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado naman ang 2 nagbebenta umano ng iligal na paputok online. Mahigit 100 social media page din na nag-aalok niyan ang pinatanggal ng PNP. At nakatutok si June Veneracion.
Habang may nakapasak na sigarilyo sa bibig, walang katakot-takot ang lalaking ito sa pagkarga ng kahon-kahong paputok na kanyang ibinibenta sa San Fernando, Pampanga. Ang hindi niya alam, target na pala siya ng entrapment operation ng mga pulis na kunwaring bibili sa kanya. Nang magkaabutan, nagbigay na ng thumbs up sign. Hudyat para siya ay arestuhin at kanyang kasama. Ikaw ay may karapatang mahimik. Well, yung mga nahuli naman natin ay nagbebenta sila ng mga firecrackers na pinagbabawal, no? Through the different social media platforms. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng dalawang sospek. Paalala ng PNP sa publiko, lahat ng klase ng paputok ay bawal basta't online selling ang pinag-uusapan. May mga social media pages na raw ang mahigpit na tinututukan ngayon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ngayon, 115 social media pages na ang napa-takedown dahil nagamit daw ang mga ito sa bentahan ng paputok. 208 naman ang minomonitor. Pagka mayroon tayo nakitang violation, we will request for the takedown. Mula December 6 hanggang December 26, 10 na ang arestado ng PNP kaugnay ng bentahan ng paputok sa social media. At habang papalapit ang bagong taon, posibleng marami pa ang magtatangkang magbenta. Iwasan na po natin magbenta ng mga paputok online dahil nandito yung ating mga kapulisan patuloy na nagmumonitor at magsasagawa ng operation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Dagdag peligro naman sa mga paputok ang paminsan-minsang pag-ulan. Ang nabasa kasi pag natuyo, maaaring sumabog mag-isa. Ang dapat gawin sa mga yan, alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Hindi hadlang ang makulimlim at maulang panahon para sa mga namimili ng fireworks sa Bukawi, Bulacan. Isa na rito si Sodi na dumayo pa galing Quezon City. Hindi naman ako bumibili ng mapaputukan na sa baba o mga lang, sa taas lang. Sir, matagal na kayo bumibili dito? Opo. Pero nagbabala ang Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association Incorporated sa panganib na dala kung maulanan ang mga biniling fireworks. Kapag nabasa kasi ang pulbura ng ilan, posibleng pagmulan ito ng disgrasya. Kasi meron po siyang chemical na kasama doon na habang natitiyo, po siya self-explosion. Talaga? So hindi pala pag nabasa, hindi pala pwedeng itapon na lang sa basurahan? Opo, kasi baka mamaya, yung pa po'y maging sani ng sunog. Pag nabasa na, tuluyan na lang ibabad yan sa tubig hanggang malusaw na at huwag nang sindihan o gamitin pa. Bagamat paulit-ulit na ang payo ng DOH na huwag na gumamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon, kung talagang pipiliing bumili, tiyaking nasa malamig itong lugar, malayo sa apoy at hindi naaabot ng mga bata. Ayon kay Santiago, mas malakas ang bentahan ng paputok ngayon kumpara noong panahon na may total ban. Ang problema, naglipa na rin ang bentahan ng iligal at malalakas na uri ng paputok sa internet, gaya ng ipinagbabawal na plapla, kabase, crying cow at iba pa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Nagdulot ng paglambot ng lupa ang tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng shear line sa ilang bahagi ng bansa. Ang resulta, landslide. At mula sa Basud, Camarines Norte, Nakatutok live, Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, nagdulot nga ng pagbaha, landslide at iba pang pinsala ang patuloy na malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng shear line. At dito nga sa Basud, Camarines Norte, isang buhay ang kinitil ng umapaw ang kanilang spillway dahil nga sa malalakas na pag-ulan bago magpasko. Nang dahil sa walang patid na pag-ulan, 2 beses nagkaroon ng pagguho ng lupa sa gilid ng Maharlika Highway sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte, mismong araw ng Pasko. 2 linggo na raw silang inuulan doon dahil sa shear line. Ito yung salubungan ng malamig at mainit na hangin, kaya nabubuo ang kaulapan na nagdudulot ng pag-ulan. Sulpot-sulpot lang po ang pagdating ng ulan pero malakas ang bugso. Tapos? Yun lang po yun na nakakapagpahina ng ating pundasyon ng lupa. Kaya siya ay naglalandslide. Sa bayan ng Labo, Camarines Norte, malalakas sa pag-ulan din ang naranasan hanggang kaninang hapon.
Kanina madaling araw, nabuksan na sa light vehicles ang bahagi ng kalsada dahil sa isinagawang clearing operation ng DPWH. Hindi siya kayang imano-mano ng tao kasi medyo delikado nga, may mga puno pa, tas baka bigla pa siyang gumuho kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Isang linya lang din ang pinapadaan ngayon sa bahagi ng Andaya Highway sa barangay Kabutagan sa Lupi na muling gumuho dahil sa pag-ulan. Ayon sa DPWH, aayusin nila agad ang kalsada para hindi magdulot ng matinding traffic tulad na nangyari ilang araw bago magpasko. May kabaan kasi itong ginagawa siya pero pinipit po namin matapos bago magbagong taon. Na-resolve na po natin yung congested traffic dyan. Isang lalaki naman ang nasawi matapos tangayin ng baha habang tumatawid sa spillway sa barangay San Vicente noong bisperas ng Pasko. Ayon sa MDRRMO, tinangay ng malakas na agos ang biktima at ang kanyang kalabaw. Natagpuan ang katawan niya kaninang 11:30 ng umaga. Ang malungkot na Pasko ng pamilya Gutierrez lalong pumanglaw ngayong araw nang mahanap ang bangkay ng nawawalang si Angelito kanina sa Bagtas River sa kanilang barangay sa Oliva, Basud, Camarines Norte. Pinaniniwalaang natangay siya sa dinaan ng spillway bisperas ng Pasko. Talaga masakit sa puso kung tanggap po ko sir. Kailangan lang mangyari. Mayroon ako magagawa. Nandun na siya. Yung mukha nga niya, di ko makita ito nakatagilid ang ginawa at may amoy na, tinahuban na lang trapal. Samantala, ilang bahagi rin ng kalsada sa Libmanan ang lumubog at nagkabitak-bitak. Yan ang sitwasyon po dito sa kilometer 7. Ano, bumaba na itong puno dito Pumunta na sa gitna na ngayon. Sa barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon, humambalang na sa gitna ng kalsada ang punong ito na sumama sa guho ng lupa. Pahirapan din ang pagbaybay sa kahabaan ng kalsada dahil sa mga tumpok ng lupang bumagsak sa daan. May naiulat ding pagguho ng lupa sa bayan ng Real. Nabalot naman na makapal na putik ang kalsadang ito sa bayan ng Libon sa Albay. Napilitang suungin ng mga residente at motorista ang binhang kalsada sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang tulak at buhat ang mga lalaking ito sa kanilang mga motorsiklo para maitawid. Meron pang gumamit ng kawayan. Ayon sa mga residente, kahit delikado, ay lumusong sila sa baha para makapamili ng kanilang handa para sa bagong taon. Pinagpasko pa talagang baha. Tibay. Paskong baha. Ilang araw na rin kalbaryo ng mga taga Baco, Oriental Mindoro ang bahang dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng shear line. Ang tubig umabot na hanggang sa loob ng bahay ng mga residente. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa bayan dahil sa malawakang pagbaha. Hindi rin nakaligtas sa baha ang probinsya ng Laguna, gaya sa bayan ng Fami kung saan 2 barangay ang naapektuhan at pumerwisyo sa ilang motorista. Apektado rin maging ang ilang palayan. Vicky, patuloy nga yung ginagawang monitoring na PDRRMO ng Camarines Norte, gayon na rin ng iba pang mga LGU kaugnay sa posibleng maging epekto ng pag-uulan dahil nga sa shear line at pinapayuhan nila ang lahat na patuloy na mag-monitor sa iba't ibang social media platforms at sa mga abiso ng kanilang mga MDRRMO at PDRRMO para maging handa parati. Yan muna ang latest mula rito sa Camarines Norte. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Balik trabaho na si Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete para repasuhin ang 2025 national budget. Hinahabol yang malagdaan sa Lunes. At nakatutok si Ivan Mayrina. Pagkatapos ng Pasko, balik trabaho raw ang Pangulo kasama ang kanyang gabinete sa pagrepaso sa 2025 national budget na nakatakdang pirmahan sa Lunes, December 30. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 10 araw na pagkantalayan mula sa naunang anunsyo ng araw ng pagpirma rito. May ilang po na kasi sa ipinasang budget ng mga kongresista at senador at pangunahin dyan ang paglabag daw nito sa saligang batas. Lumobo kasi sa mahigit 1 trilyong piso ang budget ng DPWH sa pinal na bersyon. Mas malaki sa pondo ng education sector na siya dapat may pinakamataas sa budget priority ayon sa konstitusyon. Sabi ni Bersamin, sinisiguro raw sa isinasagawang review na tatalima sa itinakda ng saligang batas ang lalagdaang budget at naayon sa mga prioridad ng administrasyon. Maingat daw ang Pangulo sa pagtatalaga at paggastos sa limitadong pondo ng bansa. Sabi ni Senador Mig Subiri na miyembro ng Senate panel sa Bicameral Conference Committee,
Dapat daw matiyak na makasunod ang 2025 national budget sa saligang batas upang hindi na ito makwestiyon sa Korte Suprema at tuluyang maantala ang pagpapatupad. Nauna nang sinabi ni Bersamin na i-veto o ipatatanggal ng Pangulo ang ilang item sa budget, kabilang ang ilang mga isiningit na proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng pondo ng DPWH. Kinumpirma yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga projects that hindi identify na mabuti kasi it may be difficult to implement. Anyway, wala yung locational indication. May mga ganun mga projects kasi eh. Dagdag pa ng isang source ng GMA Integrated News. Kasama dyan ang mga basketball at tennis court, ilang bypass road at water management project. Marerete naman daw ang iba pang proyekto. Pero hindi ibig sabihin na otomatikong marerelisan ng pondo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Punuan na naman ang mga bus terminal dahil sa mga humahabol namang makabiyahe bago ang bagong taon. Kasama sa kanila ang ilang hindi na nakaalis nitong Pasko dahil naubusan ng bus. Meron ding mga na-scam ng peking ticket. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Malungkot ang Pasko ng ilang pasaherong stranded sa BF City East Metro Transport Terminal sa Marikina. 5 days na kami dito, stranded. Dito lang ng Mascao, nagtatawag ng mga kamag-anak. 5 days na. Hintay namin bus, wala biyahe. Pag walang biyahe, barako doon eh. Si Albert, uuwi ng Tacloban para sorpresahin ang pamilya niya sa Pasko. Pero siya ang nasorpresa nang di natuloy ang biyahe niya noong December 24. Sana pag-uwi ko dilan 24, surprise na ito. Nagwan na lang 26, wala na. Anong ginawa mo nung Noche Buena? Wala lang. Si Mang Joaquin naman, December 23 ang biyahe papuntang Rojas City. Pero inabisuhang naurong ito ngayong araw. Dahil daw wala daw ang barko sa Batangas, kaya pinauwi lang kami. Retain pa rin yung ticket namin for 26 na schedule. Tapos priority kami. Ang mga kasama ni Mang Joaquin, humanap ng ibang paraan para maunang makaalis. Ang isa raw, nakasakay ng bus papuntang Batangas Port. Pero stranded din naman daw roon. Hindi ko alam kung makaalis kami sa barko, makasakay kami. Anong sabi ng mga kamag-anak niyo na hindi kayo nakapagpasko doon? Malungkot. Kung abutan kayo ng New Year. Mas lalong masakit. Kinulang sa bus. Sa tingin ko may mga lapses din sa overbooking. Siguro isa sa mga naging dahilan dito is yung special permit nila para sa mga added buses. Kaya kinulang din sila ng mga bus. Nakikipagpulong na anya ang BF City Terminal sa mga bus company para hindi na maulit ang ganitong problema sa bagong taon. Problema rin anya ang mga scammer. 10 hanggang 15 pasahero sa BF City ang nabiktima. Sa sobrang magmamadali nilang makakuha ng ticket, kahit sa labas na ng terminal sila nakabili, pagdating nila dito, wala talaga mag-accommodate na bus company kung hindi talaga legit yung ticket nila. Payo niya sa mga pasahero, huwag silang bumili doon sa labas or sa kahit anong booth na walang lehitimong business transaction doon sa terminal. Sa loob talaga ng terminal dapat bumili. mahigpit naman ang seguridad sa PITX, lalo pat dagsa mga pasaherong nais magbagong taon sa kani-kanilang probinsya. Hanggang kaninang alas 2 ng hapon, mahigit 100,000 na ang foot traffic sa terminal. Gusto ko talagang umuwi kasi pag nakapag ibang bansa na ako, ilang taon na naman ako makakauwi. So sinulit ko na muna yung pagkakataon na makauwi sa pamilya ko. Dagsari ng mga pasahero sa iba't ibang bus terminal sa Cubao. Sa terminal na ito, mahigit 2,000 pasahero ang nakaalis na kaninang umaga. At daan-daan pa ang naghihintay na makasakay kaninang hapon. Sa ibang terminal naman nag-chance passenger si Veronica. Nakarga pa ang alaga niyang aso nang pumila kasama ang kanyang kapatid. Tiwala raw siyang makakasakay sila pauwi ng San Carlos, Pangasinan dahil nag-chance passenger din daw sila noong nakaraang taon. Magsa-celebrate po ng New Year with family. Andun po kasi yung mama at papa namin. Inagahan niya na nung... Yes po, para masulit yung vacation kasi babalik din agad after ng New Year. Dagsarin ngayong araw ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Sampaloc sa Maynila na papuntang norte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.
Mismong araw ng Pasko, nawala ng tahanan ang mahigit 20 pamilya sa Tondo, Maynila dahil sa sunog. At para di maulit lalo't magbabagong taon, may mahigpit na paalala ang BFP. At nakatutok si Darlene Kai. Nagngangalit na apoy ang nagpatigil sa masayasanang pagdiriwang ng Pasko ng mga residente sa Pilapil Street sa Tondo, Maynila. Pasado alas 9 kagabi sumiklab ang sunog na nagmula sa ikalimang palapag ng bahay. Dali-daling lumikas ang mga residenteng halos walang naisalbang gamit. Si Jean at kanyang 10 buwang gulang na sanggol tumalon mula sa ika-4 na palapag para lang makaligtas. Wala, no choice kami kasi masusuffocate kami sa loob kahit hindi kami masusunog totally talaga, pero yung suffocation, pwede na po kaming mamatay doon. Yung 10 months old namin na baby, tinakpan yung ulo, pati yung likod, tumalon po kami sa 15 feet. Ang mas masakit pa raw, ikalawang beses na itong nangyari. Nasunog na rin ang mga bahay na ito noong April 2021. Ang sakit, sobrang sakit. Kailangan, yung iisip mo, kailangan kung ano yung anak ko, isave yung anak ko kaysa buhay namin. Sobrang, talaga, devastated po yung nangyari. Sa sunog na iyon, nawala ng mahal sa buhay sina Genesis. At ngayon, sasalubungin nilang bagong taon na walang-wala. Namatayan po kami noon ng pamangkin ko. Namatay kami 3 years old. Ngayon po naulit po ulit ngayon 2024. Napakahirap po sa amin para po magkaroon po ulit ng ganitong trahedya. Tuluyang napula ng mga bumbero ang apoy pagkatapos ng halos 1 oras. Sa ngayon, namahagi na ng tulong ang mga kawani ng barangay sa 25 pamilyang nasunugan at pansamantalang nananatili sa covered court ng barangay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero lumalabas ang anggulo ng iligal na koneksyon ng kuryente ayon na rin sa mga kawani ng Barangay 51. Sabi ng BFP, may kinalaman sa linya ng kuryente ang karaniwang sanhi ng mga sunog na naitala ngayong Desyembre. Bukod sa iba yung pag-iingat, maganda rin daw na maipacheck sa elektrisyan ng mga wiring sa bahay. Kung tutuusin, malaki ang pagbaba sa bilang ng fire incidents o sunog na naitala ngayong Desyembre kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi pa rin daw dapat magpakampante, lalo at nalalapit na ang salubong sa bagong taon. Red alert pa rin po tayo. Ang ating Oplan paalala iwas paputok ay activated pa rin as of this moment. Umaga, tanghali at hapon, tayo po ay nagkakaroon ng rekorida kung saan ang fire truck ay umiikot sa matataong lugar para patuloy ang pagpapaalala. Paulit-ulit na paalala ng BFP, wag nang magpaputok. Huwag pabayaan ang mga niluluto at agad na tumawag sa emergency hotline 911 oras na may sumiklab na apoy. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kasabay ng kabi-kabilang salo-salo, ang paalala naman ng mga eksperto na maghinay at mag-ingat. Uso kasi ang stroke at high blood pressure bukod pa sa mga sakit dulot ng ginaw. At nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayong holiday season, kabilang sa binabantayan sa mga ospital ang mga seasonal illness, gaya ng upper respiratory tract infection. Tumaas ang may ganyan dito sa Tondo Medical Center ng 25 to 30% kumpara nung nakaraang linggo. With the unstable weather, nagkakaroon talaga tayo ng uptick talaga ng mga upper respiratory tract infection. It's probably multifactorial, like sa weather, also yung sa control na rin nila sa bahay, minsan nakakalimot ng gamot. Karamihan sa mga may ganyan ay mga may edad at mga bata. Payo ni Doc, manatili na lang sa bahay kung hindi naman kinakailangang lumabas. Kung hindi raw maiwasan, magsuot ng mask at agad magpakonsulta sa doktor. Mahigpit ding binabantayan ang tumaas sa lifestyle-related illness naman o yung tinatawag na holiday heart syndrome. Tumaas po, alarmingly, yung mga case ng stroke and hypertension and its complications. We also had some patients po na nagkaroon ng atake sa puso, around 40%. Compared po sa last week, ang mas nakababahala pa raw, may mga nai-stroke na nasa early 30s pa lang. Para makaiwas, lalo na ngayon may mga handaan pa at kainan, payo ni Doc, kumain at uminom lang ng tama. Umiwas sa mga matataba at maalat na pagkain at inumin ang mga maintenance medicine. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, maulan ang huling Biyernes ng 2024. Batay sa forecast map ng Metro Weather, posible ang maghapon ulan sa Luzon bukas.
May heavy to torrential rains sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan at Ilocos Norte. Asahan din ang moderate to heavy rain sa Isabela, Kalinga, Quezon, Marinduque, pati na sa Sorsogon at Palawan. Mas malalawak na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas. May heavy rain sa Paray Islands at Eastern Visayas sa Mindanao. Mataas din ang tsansa ng ulan. May heavy to intense rain sa Caraga, Zamboanga Peninsula, Barm at Socsamgen. Dito sa Metro Manila, asahan ang maaliwalas na panahon hanggang gabi. Pero hindi inaalis ang posibilidad ng thunderstorms kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong. Ayon sa Pag-asa, 2 weather system ang umiral sa bansa ngayong araw. Hanging amihan sa Northern Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Palawan at Mindanao. Yung shear line na ilang araw nang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, bahagya pong humina ngayong araw pero posibleng maka-apekto ulit bukas. Dahil sa salubungan ng mainit at malamig na hangin, nabubuo ang makakapal na kaulapan kaya may malalakas na ulan. Iba yung pag-iingat po dahil posible ang baha at landslide. Kaliwat kanang yakapan ang nasaksihan sa NAIA dahil sa pagbabalik bansa ng mga magbabagong taon dito. Dagsa na rin ang paalis naman para magbakasyon sa ibang lugar. At nakatutok si Joseph Moro. Tapos na ang Pasko kaya bagong taon naman na may konting Valentine's Day na yata. Si Kino na dumating galing United Kingdom, sinorpresa ng kanyang girlfriend. Bitbit ang isang banner na may sari-sari nilang litrato. Baliktad nga yung pagkadating ko eh. Nagpanic na po ako. Ginawa mo ba talaga yan? Yes, of course. Kung hindi magkakasintahan, pamilya naman ang nag-aabang ng mga uuwi kanina galing abroad na dagsaban ng tanghali. Si Aling Rosario excited na nag-aabang sa anak na pauwi galing Dubai. Siyempre, tagal niyang nawala. Ngayon, ayan, makakita ko na. Dito ang tuwa ko. Wala akong hiningin pasalubong, siya lang umuwi na, sapat na. Kaya nga, nang makitang dumating ang anak, Happy na uwi for good. may ilan naman nagpalipas ng Pasko dito sa Metro Manila at sa Mindanao na magbabagong taon tulad ng grupo ng mga construction worker na ito na isang buwan ang ifinal na leave sa trabaho. Para makasama yung pamilya, syempre. Kuwan naman yun sir, no pay. Walang bayad yun. Ano pay? Bale, consideration na lang din po ng company na makauwi kasi matagal na rin kami dito eh. Ang balikbayan namang si Tessie taga Batangas pero pakapis para isabay na sa binyag ng apo ang bakasyon nila. Kahit malayo at nakakapagod ang biyahe, ang sabi nila walang tatalo sa Pasko at bagong taon sa Pilipinas. Pagod because heavy traffic, so many sasakyan. I'm happy with the family. Kasamang pamilya, yun ang the best. Tsaka maganda dito sa Pilipinas. Walang sasarap sa Pilipinas. Ngayong weekend, inaasahan ng MIA ang dagsa ulit ng mga pasahero na pupunta naman sa kanilang mga probinsya para ipagdiwang ang bagong taon. Pagkatapos noon, January 1 at 2 na ulit, inaasahan ng MIA ang dagsa ng mga pasahero. Sa tala ng Manila International Airport Authority o MIA, simula nung record high nila na bilang ng mga pasahero noong December 21, pababa na ang bilang na ito at umabot na sa lampas 136,000 na lamang nitong Pasko. Ngayong weekend, nasa lampas 150,000 ang inaasahan nilang bilang. Wala namang naiulat na aberya sa NAIA sa dagsa ng mga pasahero nitong bago magpasko. The benefits that they're feeling now are works that were done maybe first half of the year by MIAA. Okay. So as you can see, yung medyo comfortable na yung temperature. NNIC now is going to build on that. Muling paalaala ng MIA maglaan ng 3 oras bago ang domestic flight at 4 na oras naman para sa international flight. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mabenta na ang mga pampaingay at pampaswerteng prutas sa Divisoria kahit ilan sa kanila ang nagmahal na. Kung magkano, alamin sa pagtutok ni Mariz Umag. Kakatapos lang ng Pasko pero ang mga tindahan sa Divisoria mabilis nang nag-move on. San ka man mabaling, mga bilog na prutas na pampaswerte raw sa bagong taon ang bumibida na ngayon. Kaya ang grupo ng mga gurong ito na galing pang Lumban, Laguna na makyaw nito. Malusog kami, tapos yung pamumuhay namin, maluwag. Ito ay kahit nagmahal na ang bentahan ng mga prutas. 100 hanggang 500 pesos na raw kasi ang itinaas ng iba't ibang prutas mula sa supplier. So binabawasan na lang namin. Yung dating 3/4 ngayon, kalahating kilo na lang po. Malulugi naman kami naman kung ganun pa rin sa dati yung bentahan namin.
Pero ang ibang tindera, sinasalo na lang daw muna ang mataas na presyo, makabenta lang. Hindi naman po kami nagtaas pa kasi medyo matumal pa po. May stock yung punan pag hindi. Kahit konting tubo lang muna po. Para lang may area, tapos para araw-araw bago. Dito sa Tabora Street sa Divisoria, hile-hilera na rin po ang mga tindahan ng mga pampaingay at pantaboy daw ng malas gaya ng mga turotot na ito. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, depende sa taste nyo. At kung ayaw nyo naman ang hinihipan para mas hygienic, meron din daw sila ng giant air horn na tulad nito na binobomba lang, malakas na ang malilikhang tunog. Hindi kami nagbebenta ng paputok kasi bawal na. Maraming kalaban yung paputok, pulis, ulan, pati sunog. Mas ligtas po yung turotot. At kahit may ilang klase na nagmura o nagmahal na mabibili sa halagang 6 pesos hanggang 150 pesos, dinaragsa na ang mga turotot ngayon pa lang. Dumating ang swerte sa 2025. Malis ang mga kamalas sa 2024 para po sa mga apo ko. At para hindi po makaano ng mga paputok. Nakakatakot po, baka mamaya bigyan maganon ng paputok maputokan ng kamay yung mga bata mas lalong mahirap. Yung mga bata sa Isabela kasi, yung mga kamag-anakan, bali iyaano yun, bibigyan namin lahat para masaya sila. Hindi nila kayang bumili ng mga ganito So, kaya ako nasabi na parang luxury na sa kanila yung mga turotot na ganyang kalalaki. Nagsulputan na rin ang iba't ibang Lucky Charms na mabibili ng 35 pesos kada piraso, pero pwedeng tawaran ng 25 pesos kung wholesale, at mga tikoy na mabibili ng 100 hanggang 180 pesos kada box. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Huling 2 gabi na lang ng pulang araw at sa sobrang bilib sa hit family drama, sa kanyang bahay nagpa-Thanksgiving at viewing party ng finale nito, si dating GMA Network President Menardo Jimenez. Makichika kay Nelson Canlas. Binuksan ni dating GMA Network President Menardo Jimenez at kanyang asawang si Carolina ang kanilang tahanan para sa isang Thanksgiving party at viewing ng final episode ng Pulang Araw. Naroon din ang kanilang mga anak na sina GMA Board Member Lori Jimenez Westfall at PLDT COO Butch Jimenez. Aminadong big fan ng serye ang pamilyang Jimenez. Nagpapasalamat sila sa naiambag ng serye sa pamilyang Pilipino. In every series that you made, there is what you call a learning process. Not only for the old, but also for the young. And for the family, maski mga galing sa Amerika, sabi ko manood kayo because, you know, it's nice to know the family problem, the what you call operation of family relationship. Diyan yung makikita lahat yan kako Dumalo si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Lilibet Razonable at VP for Drama Cheryl Chingsi. It's been a great run. It's one of the shows na talagang mapagyayabang ng GMA. And sa lahat ng naririnig ko naman na mga feedback tungkol sa show, nakakataba talaga ng puso. And we just want to thank the whole staff and crew, mga artists, both in front and behind the camera, for giving us such a great show. Present din ang mga bida ng Kapuso Family Drama Series sa pangunguna ni Alden Richards, Barbie Fortesa, Sanya Lopez at marami pang iba. Thank you so much po to the whole Jimenez family for having us here, na talagang yung support nila para sa amin. Grabe talaga. Pagiging welcoming nila sa amin, iba talaga. Definitely, this is a project na maikukwento ko sa future family ko, na I'm very proud that I was part of this project and that it will leave a very big impact to our younger generations today. And I'm so happy dahil maganda naming nasimulan, napakaganda naming tinapos ang proyekto. Bukas na mapapanood ang finale ng Pulang Araw sa GMA at GTV.
Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Talagang magiging maligo ang bagong taon ng mga makaka-jackpot sa 2 lotto draw na bobolahin bukas at sa Sabado. Ang posibleng premyo hanggang mahigit 200 milyong piso lang naman. Nakatutok si Mark Salazar. Number mo na kaya ang mapili? And the 6th, walang tumama sa mahigit 202 million pesos na jackpot prize ng 655 Grand Lotto sa draw noong araw ng Pasko. Bukod dyan, wala ring nakakuha sa mahigit 259 million pesos na jackpot prize ng Ultra Lotto 658 nung draw noong bispiras ng Pasko. Kaya naman, maraming mga nangangarap na maging instant multimilyonaryo ngayong magbabagong taon. Ang inabutan naming sumusubok ng kanilang swerte, si Alice Atanasio. Pag nanalo, pangarap daw na bumukod na sa bahay ng ina dahil nagkaasawa na lang siya at umabot sa edad 57 pero nakikitira pa rin. Munting sari-sari store lamang ang kanyang hanap buhay. Kasi gusto ko din namang bumili ng bahay. Sarili ko po. Kasi yung bahay namin ngayon is sa mother ko po. Pero hindi madaling manalo, lalo't higit pa sa 1 in a million ang tsansang manalo sa loto. Sa Grand Lotto 655 halimbawa, may kabuang bilang na kombinasyon ng mga numero na aabot ng 28,989,675. Kaya ang tsansa mong mapili ang tamang kombinasyon ng mga numero, isa sa mahigit 28 million. Si Bong ay mahigit 3 dekada nang tumataya sa loto at patunay siya kung gaano kaimposible tamaan ang 6-number combination. Nakailang panalo ka na simula noon? Hanggang 4 pa lang po. Kaya 4 na numero. Tapos marami-rami na rin mga easy to, 3 digit, gano'n. Anong pinakamalaking napanalo na mo? Mga 8K sa easy to. Si Arlene Espino hindi na raw makikigulo sa 658 at 655 loto dahil pang easy 2 lang din ang kaya ng bariyan niya. Po yung totoong pangarap nila. Simple lang po, makatapos lang pag-aaral yung mga anak ko. Makaraos araw-araw. Hindi ko pa nyo kailangan na tumama ng malaki. Libre namang mangarap. Sa kasaysayan ng loto sa Pilipinas, noong 2018 naitala ang pinakamalaking jackpot na umabot sa 1 billion pesos. Yun nga lang, 2 ang nakakuha ng pangarap na jackpot. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Kahit sa mga celebrity, pinakamasaya pa rin ang Pasko pagkasama ang pamilya. Kaya break muna sa racket at homebound ngayong Kapaskuhan ang maraming kapuso at sparkle stars. Makichika kay Nelson Canlas. Kung noong nagdaang taon, revenge travel ang nasa Christmas list ng mga celebrity. This year, Team Bahay ang marami sa mga sikat. Home for the holidays gaya ng tradisyon nina Elijah Alejo na mag-reunion kapag Pasko. Opo, like every year, kumbaga salo-salo po talaga lahat. Even yung mga nasa probinsya, ganyan, nagsasama-sama po talaga. Tapos games lang, dito lang po sa Pilipinas. Balikbantayan Island naman si Shuvi Entrata para i-enjoy ang kanyang home by the beach. Finally, it's time. 1 year na ko nang hinihintay umuwi. Mas meaningful naman daw ang Christmas para kay Sandro Mulak, lalo't daman niya ang closeness nilang mag-anak. Gusto ko mag-bonding kami ng dad ko kasi sa dami na ng problema ngayon, gusto ko lang magkasama kami ng family ko. Pahinga lang with the whole family ang in-enjoy na Christmas break ni Jillian Ward. Ang importante lang naman sa akin, like ko sinasabi, is magkakasama po kami. Kahit sa house lang. No vacation, no problem. Sapat na raw ang ilang araw na pahinga bago ituloy ni Miguel Tan Felix ang taping ng kanyang bagong seryeng Mga Batang Riles. Ako kasi tradisyon na po talaga namin yun na pag Christmas, bawal kaming mag-travel, dapat sama-sama kaming family. So, tradisyon namin po yun na ayaw ko rin namang i-break. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. 2023 pa bawal ang pagsisindi ng paputok sa mga pampublikong lugar sa Quezon City kahit sa tapat ng mga bahay. Pero ang isinusulong ng DOH, absolute ban sa paputok. At nakatutok si JP Soriano.
naputulan ng bahagi ng katawan, nalapnos o di kaya nabulag. Pero ang mas malala, umaabot sa kamatayan. Noong salubong 2024 halimbawa, 2 ang namatay matapos sumabog ang isang imbaka ng paputok matapos magsindi ng sigarilyo ang isang lalaki habang nakikipag-inuman. Mahigit 600 naman ang nasugatan sa paputok ang naitala ng DOH noong ding pagsalubong sa 2024. Ang mga ganitong senaryo ang hanggat maaari ay iniiwasan tuwing sinasalubong ang bagong taon. Kaya naman sa Vastra, Quezon City, huwag po tayong magpapaputok sa mga iskinita. Dito lang po tayo sa basketball court magpapaputok. nag-iikot na ang barangay officials upang ipaalala sa kanilang mga kabarangay ang designated community firecrackers o fireworks display zone kung magpapaputok at magpapailaw. Bawal din po magpaputok sa mga bahay-bahay, lalo na sa may mga terrace. December noong nakaraang taon, nagpasa ng ordinansa ang Quezon City na bawal magpaputok sa mga pampublikong lugar kahit pa sa labas o tapat ng bahay. Sa Barangay Vastra sa mini park na ito pwedeng magpaputok. Bago aprubahan ng DPOS ang isang designated area, kailangang nag-comply sa safety requirements sa fire code. Kagaya ng pagkakaroon ng maluwag na espasyo at walang katabing mga estrukturang fire hazard. Mga legal o yung pinahihintulutang paputok o pailaw lang din ang pwedeng sindihan sa December 31. Suportado raw yan ni Ian na tradisyon na raw ang magpaputok tuwing sasalubungin ang bagong taon. Pakaramdaman na lang po, basta nasa gitna po yung mga lahat ng paputok para maiwasan natin yung may maputukan. Kasi unlike dati na New Year, kahit saan talaga eh. Pero kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Hindi kasi maiiwasan ang mga aksidente. Tulad ng nangyari sa Oroquieta City sa Misamis Occidental ngayong Desyembre, nang imbes na pataas ay napunta sa mga manonood ang fireworks. Hinihinalang natumba ang mga pailaw dahil sa malakas na hangin. Wala namang nasaktan sa insidente. Ang Health Department naman patuloy na isinusulong ang absolute ban sa paputok. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Patay ang 38 sakay ng passenger plane na biyaheng Russia matapos itong bumagsak malapit sa Aktau, Kazakhstan. Nakuna ng video kung paano bumulusok at saka nagliyab ang eroplano. Sa lakas ng impact, nahati pa ito. 62 pasahero at 5 crew member ang sakay ng eroplano. 38 ang patay habang 29 ang himalang nakaligtas. Ilan sa kanila nakuhanan pa ng video na dahan-dahang hinihila palabas ng eroplano pero meron ding paika-ikang lumabas. Agad namang rumesponde ang Emergency Situations Ministry ng Kazakhstan. Bago ang aksidente, nakuhanan pa ng video ang loob ng eroplano kung saan inilabas ang mga oxygen mask mula sa cabin. Patuloy pa ang investigasyon pero base sa preliminary findings ng Russian Federal Air Transport Agency, pagsalpok sa mga ibon ang sanhi ng plane crash. Sabi naman ng Russian media, hindi nakalapag sa Grozny, Russia ang eroplano dahil sa Ukrainian drone attack. Iniredirect daw ang flight sa ibang lungsod pero nagre-route ang eroplano dahil naman sa fog. Mahahabang volcanic tremor o panginginig ng lupa at pagbubuga ng abok ang mga latest na aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental. Ayon sa PHIVOX, mula 30 minuto hanggang sa mahigit 1.5 oras ang mga tremor na karaniwang dahil sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa o sa pagsabog ng volcanic gas. Iba ang tremor sa mga volcanic earthquakes o lindol pero indikasyon ito ng posibleng pagputok muli ng bulkan. Nasa 100 metro naman ang taas ng ibinuga nitong gas na may abok kaninang umaga, kasing taas ng gusaling may mahigit 30 palapag. Tinutukoy pa ang mga lugar na nakaranas muli ng ashfall. Simula pa kahapon, trending ang Green Burns na entry ng GMA Pictures sa Metro Manila Film Festival. At dahil worth it, may pa-block screening nito si Alden Richards. At tuloy rin ang sorpresa ng mga bidang sina Dennis Trillo at Rudy Madrid. Nakatutok live si Aubrey Carampel. Aubrey?
Iya, patuloy ang pag-iikot ng mga bida ng pelikulang Green Bones sa sina Dennis Trillo at Ruru Madrid sa mga sinihan ngayong second day ng Metro Manila Film Festival. Kaninang umaga, galing sila ng Pampanga, nagpunta ng Quezon City. Ngayon naman nandito sa isang mall sa Mandaluyong para sa pa-block screening ng Pulang Araw co-star ni Dennis na si Alden Richards. Bilang suporta sa kanyang mga kaibigan at sa pelikulang Green Bones, si Alden mismo ang nag-organize ng block screening para mapanood ang pelikula. Na-curious din daw si Alden sa nababasang magagandang reviews tungkol sa movie. Excited ako mapanood kasi parang the movie is very interesting from its trailer and syempre support tayo sa mga fellow kapuso actors natin na sina Mr. Dennis Trillo and Ruru Madrid. Very thankful naman sina Dennis at Ruru sa suportang nakukuha mula sa kanilang mga kaibigan at sa mga manonood. Nakakatuwa na ganun yung suporta nila sa amin. Nakakatuwa na meron pong mga ganong klaseng mga tao katulad nila ni Alden na very supportive sa kanya pong mga kasamahan dito sa industriya. Mula kahapon, trending ang Green Bones na pinag-uusapan sa social media at nakatatanggap ng magagandang reviews at feedback mula sa mga nakapanood ng pelikula. Taos-puso rin ang pasasalamat ni Ruru at Dennis dahil sold out ang day 1 at patuloy itong pinipilahan sa mga sinihan. Pinag-uusapan namin ni Kuya Dennis, hindi kami nakatulog kasi kakabasa, lagi po may bago at hanggang ngayon wala pa po kaming nababasang, alam mo yun, parang negatibong komento. It's all praises at kung gaano sila naapektuhan sa pelikula, ano yung mga realizations nila. Ngayon, pangalawang beses namin siya napanood kanina, ganun pa rin yung effect. Ganun kagaling si Direk Zig, ganun siya ka-masterful sa storytelling. Iyan, nandito rin ang Pulang Araw stars na sina Barbie Fortesa, Sania Lopez at Jay Ortega na kasalukuyan ng pinanonood ng pelikula. At mamaya, after the movie, tatanungin natin sila kung ano ang kanilang komento at reviews sa Green Bones. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Iya. Maraming salamat, Aubrey Carampel. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso. Simulan na natin ang panibagong countdown dahil 6 na araw na lang, 2025 na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. At mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.